100 Islands 2024, let's go! First thing to do after nyo makapag-park is pumunta sa tourism office para makapag-register. Ipipin ko ang exact location ng parking lot para hindi kayo mahirapan, pakicheck na lang po sa description box. Ito ang tourism office, mismong tapat niya is ang parking lot, kaya hindi kayo mahirapan maghanap. Agahan nyo guys, lalo na sa peak season at kung nagbabalak kayong pumunta dito next Holy Week, ganyan na ang inyong aabutan. Napakahaba ng pila. Labas yan ng tourism office. Dumating kami ng 5:30, natapos ang registration ng 6:39. Mabilis lang yung mismong proseso, nagpatagal lang is yung haba ng pila. Sa pila pa lang, kailangan mo nang i-fill out yung form na ibibigay nila at yun yung mga pangalan nyo, age nyo at kung ilan kayong katao. Pagpasok nyo, bubungad sa inyo ang maraming assessment counter. So, first step of registration is assessment. Sila ang mag-a-assign kung ano ba nararapat na boat para sa inyo. Step 2, garbage bag deposit. Dito ay magbibigay kayo ng 200 na refundable after ng tour nyo. Para ma-refund nyo ang 200 pesos, kolektahin nyo ang inyong mga basura at ibigay sa assigned booth. Down to the last step, step 3, boat payment. So, bigay nyo lang yung paper na galing nyo sa assessment kanina and sila na ang bahalang mag-calculate dyan. And then, kung ready na kayo, pagka-exit nyo sa tourism office, pwede na kayong dumiretso sa boat station. Diretsuhin nyo lang ang daan yan para makita ang boat station. May signage naman, kaya kaagad mo ring makikita. So, dito siya sa left side. So, ayan, nagtatawag-tawag na sila dyan. Ibigay mo lang yung paper mo and then tatawagin yung pangalan mo. Halimbawa, okay, Zhang, large boat, gaganon sila, and then bibigyan kayo ng isang assigned boatman. Sundin nyo lang sila kung saan pupunta. Ito pala yung registration fees. So kami, 120 per person yung binayaran namin dahil day tour lang kami. Ito naman yung mga motorboat rates. Large ang kinuha namin dahil 14 packs kami. And ito na ang aming boat. Actually, ngayon ko lang na-realize na may pagkakamali ako kasi hindi ako nag-avail ng service boat. Kung pupunta kayo dito para sulit, huwag niyong i-avail yung 3 Island. I-avail nyo itong service boat. Additional lamang siya ng 400 pesos. Mas sulit na kasi iba't ibang place yung mga activities. Like yung longest zipline, dun pa lang siya sa Governors. And then yung cliff diving sa Marcos. While yung ibang naman activities is sa Quezon. Tapos kung gusto mo pang magstay sa ibang island, so pang-apat na island na yon. So pangit talaga yung 3 island hopping lang. Anyway, this is our first stop, yung pilgrimage. Dito, makikita nyo yung malaking statue ni Jesus Christ and pwede kayong umakyat dun sa view deck sa taas. According sa kuya ko, napakaganda ng view, maliliit na lang daw yung tao. Hindi na kasi ako umakyat dahil sa dami ng batang dinadala ko at ayun, may asthma rin ako. Pero dito pa lang sa lakaran na to, etong bridge na to, napakasaya na. Nag-enjoy na agad yung mga parents ko. I like it! I like it. Kahit pumebat-bat ka na, I like it! Second stop is yung Governors Island. Gusto na naming itry yung longest zipline dito. So, dito siya nakalocate. And it is 546 meters. Kaya excited na kaming itry ito. Ito pala ang price nila para sa kanilang longest zipline. And ayan na rin yung ibang zipline nila. Dito sa longest zipline, kailangan 45 kilo and above yung iyong weight. If you are less than 45 kilo, may possibility daw po na maiwan doon sa gitna ng zipline. So, ayaw naman natin mangyari yon. Best not to try, okay? Of course, safety first. Ito na, nilalagyan na ng helmet and harness. Talagang may hot pan. Unang susubok yung papa ko dito sa zipline. Ayan, napakatapang niya kahit first time niyang gawin yan. Napakasaya namin kasi napapasubok na namin silang mag-activities ng ganito. Ayan, takot na takot sila, pero kakayanin. Sabi niyo saglit, saan mo dapat nakahawak? Sabi mo nakahawak ang kamay. Dito nakahawak? Dito nakahawak? Malumawi ang aking camera. Hindi sa camera mo ha? Para magandang picture po kayo.
Good day. Good luck. At nagsunod-sunod na nga kaming bumaba sa zipline na yan. Napakasaya. Actually guys, sa una lang siya nakakatakot. Pero pag nasa gitna na kayo, makikita nyo yung view. Ang ganda-ganda. So after this, pumunta kami ng Marcos Island. So doon yung cliff diving. And doon din nasira yung phone ko. Nabasa na siya. Kasi nag-attempt ako na makakuha ng magandang video. Pero dahil first time, ayun. Walang maayos. Pero ilalagay ko siya dito dahil isa yung core memory kahit na pangit yung clip. And after that, nag-lunch muna kami sa Scout Island. Then after that, nag-banana boat kami. And guys, kumuha kayo ng hard copy sa banana boat kasi nag-avail kami ng soft copy, 300 pesos. Pero wala silang sinend na email sa amin. Hindi pa naman kami kumuha ng hard copy. Hard copy is 150 pesos. So kunin nyo na yun guys para may remembrance kayo. Hindi tatakot. Tingin dito sa camera, ma. Next po. Lampreya, ikaw na. So this is me attempting to get a nice video nung nasa zipline na ako. Pero wala ang labo kasi nasa loob siya ng screen or cellphone protector. Ayan. Then eto na nga, Marcos Island for cliff diving. Nauna na si Kuya, then eto si Ate Pau. And now, it's my turn. Ako yung huli kasi natatakot ako. Mukha lang siyang mababaw guys, pero 12 feet yan. First cliff diving ko and I feel alive after that. Napakasaya. And naka-phone protector lang yung phone ni Kuya kaya hindi niya ma-zoom out. Pero maganda dyan kung meron lang magandang video. Pero yan na kami. After that, nag-lunch na nga kami and banana boat. Di ko na na-video dahil nasira na yung phone ko. So, that's it for this video. Thanks for watching. Bye!